Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta na kaya ang nagdaang linggo natin? Ano? Ah, Nais ko munang batiin, unang-una, ang sambahayan ng Diyos sa aking mga tagabalikat, ang mga panauhin, mga senior citizens, at ang lahat ng mga taong nanonood po ng channel ng The Lord's Temple. No? Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. No? Alam natin na napakainit ang panahon, kailangan nating uminom ng maraming tubig, no? At sana ay di tayo magkasakit, no? Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin, no? Ama, salamat at iningatan mo kaming makarating ng ligtas sa iyong banal na templo. Sa oras na ito, malugod naming isinusuko ang aming mga buhay sa iyo sa pagsamba at papuri. Humingi kami ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala at mga pagkukulang. Inaanya namin ang banal na Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan, na manahan sa aming mga puso ng iyong mga anak habang kami ay nakikinig sa iyong banal na salita. Sa aming pagtitipon ngayon, Ama, nais naming maranasan ang iyong mapagpalang biyaya. Gayon din naman, pagpalain mo po ang iyong aliping tagapagsalita at pahiran ng langis ng pagpapala. Pinaralangan na namin ang iyong banal na pangalan at maghari ka nawa sa aming mga puso. Ang lahat ng ito'y hiniling namin sa isang kahangahangang pangalan ng aming Panginoong Hesus na Panginoon ng aming buhay. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Bago po natin simulan ang ating paksa, ay basahin muna natin ang bahagi ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya. No? Doon po sa Galasya, 1, kabanatang 3 hanggang 5. Ang sabi niya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Inialay ni Hesukristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutang ito. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. No? Yung binasa ko ay yun po yung pagbati na ginawa ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Galacia. No? Ito po ay naglalarawan ng dalawang punto, no? Ang salita ng pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, no? Bilang paglalarawan, no, nagpatuloy ang apostol doon po sa talatang 4. Sabi niya gano'n, lagay nga natin talatang 4. Yan, no? Sabi niya, inialay ni Jesus ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan, upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutang ito. Ituon po natin ang ating pansin sa huling praise, no? Dito po sa bahaging ito, na inialay ni Jesucristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, upang, ito po yung mahalaga, mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutang ito. Wala pong duda na marami na tayong narinig tungkol po sa kamatayan ni Jesus para sa tayo po ay mahango sa ating kasalanan. Marami tayong mababasa niyan. Ngunit ano ang kahulugan ng salitang mahango sa kasamaang nagahari, no? Ngayon sa sanlibutang ito? Naging witness naman kayo, malalaki na kayo. Tumanda na ang iba sa inyo, no? Ang nasa isip po ni Apostol Pablo ay ang kasalukuyang yugto ng panahon nila noon, no? At tinatanaw ng apostol ang panahon yun bilang masama, masamang panahon. Kaya ang wika niya sa Efesos 5:16, sabi niya, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Amen po ba? Kita naman niyo yung eleksyon, di ba? Alam niyo, kanina nga, nag-uusap kami ng isa nating elder. Nakita ko kasi, nasubaybayan ko yan eh. At the age of, I think, 9 to 12 or 11, I was politically conscious, no?
Kasi nakita ko po yung mga politiko, nangangako, alam mo ba, lahat ipapangako nila during the campaign period. No? Pero pagkatapos po niyan, wala na. Magpapakasasa sila sa buhay nila, masagana sila habang ang mga tao nagdaraop. Yung mga pangako, wala na. Kaya nakita ko po yan, batang-bata. Alam niyo, batang-bata pa ako, nagising ako. Kaya galit ako. Hindi nakakapagtaka kung ba't ako naging aktivista. Galit na galit ako. Sabi ko, itong mga lintik na to, sabi ko, pangako ng pangako. Every campaign period, akit nun. Huwag ko kayo mag-alala. Ipasisimento po natin ito para hindi na nagpuputik. Lahat, pasisimento natin, pati mga mukha nyo. Ang gagaling mangako. Hindi naman ho nagbago ang takbo ng politika sa Pilipinas. Ano ba nangyayari sa bayan natin? Sobra pong nakakabahala na. Yung salitang ginamit ni Apostol Pablo, yung panahon na ginamit niya, ay may kinalaman sa yung period of time na nandoon siya. No? So malubha na po ang sakit ng lipunang ginagalawan natin ngayon. Ewan ko kung nararamdaman nyo. Nakikita natin ang mabilis na pagbulusok ng mga pamantayang moral na tuntunin ng Diyos. Hindi mahirap hulaan. Nakakaapekto na ito sa pamayanan at sa araw-araw na buhay ng mga tao. Ang bilihin, ngayon po, nagkakagulo ang Pakistan at saka India, asahan yung tataas ang gasolina at pagtaas niyan, mataas na naman ang okra, talong, at kung ano-ano pang gulay. Maniwala kayo. Umiiral ang takot sa bawat tahanan at sa bawat pamilya. Hindi mo alam paano na magkakasya. No? Laganap ang kasamaan saan mang dako ka pumunta. Hindi mo na tuloy alam kung kailan ka magiging biktima. Di ba? Magulo, may patayan, kidnapping, rape, adik na nagdipana at mas dumami pa, wala na rin pong safe na lugar ngayon kahit saan. Kahit saan ka magpunta, there's no safe place. No? Hindi natin alam kung saan patungo ang lipunang ito. No? May mga mananampalataya, hindi rin lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Surprisingly, hindi nila alam. Majority. No? Ang resulta, nababaliwala po yung kagandahang loob ng Diyos at ang kautusan niya. Ang mga mananampalataya ay nakakalimot na nangaligtas sila sa hatol ng kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo. Para nagkaroon ng amnesia. No? Sa kabila nito, pananagutan pa rin nila ang anumang laban sa kautusan na ipinamumuhay nila ayon sa pagkakatawag sa kanila ng Diyos. Tandaan ninyo na ang kagandahang loob ng Diyos ay nagliligtas, subalit hindi nito iniaalis ang pananagutan sa Diyos at sa katunayan, pinalalawig pa nito ang mga obligasyon natin sa Diyos. Dahil po sa mga panganib na umiiral ngayon, damang-dama natin ang pagkilos ng dyablo. Damang-dama natin ang pagkilos ng dyablo. Sinisira niya ang mga institusyon at ang mga pundasyon na itinalaga ng Diyos. Kung sensitive kayo, mararamdaman yan. Sinisikap niyang sirain ang iglesia na itinatag ni Jesus. Ginagamit ng dyablo ang mga social media platform na kagaya ng Facebook, YouTube, TikTok, lalo na yung mga vlogger at mainstream media na kadalasan ay pinagmumula ng mga fake news. Are you aware? Gising po ba tayo? The devil uses this platform to mock God, to blaspheme, resulting to apostasy to many believers in faith. Kaya nga, kailangan mag-aral na mabuti upang maging matatag tayo sa ating pinaninindigang pananampalataya. Yan lang ang tanging sekreto, wala nang iba. Kailangan unahin ng Diyos sa ating buhay sapagkat sa Kanya lamang nagmumula ang tunay na pagpapala at kapayapaan na maghahatid sa buhay natin ng walang hanggan. Kung uunahin lamang ng tao ang Diyos, makakamtan nila ang maraming pagpapala at posibleng pagbabago sa kanilang mga buhay. Sa umagang ito,
minabuti ko pong pagtuunan ng pansin ang madalas na nakakaligtaan ng maraming mananampalataya. Ang kaligtasang kaloob ng Diyos sa mga nanalig at tumanggap sa Kanya. Aalamin natin kung bakit kailangang unahin ang Diyos sa ating buhay sa masamang panahong umiiral. Makinig na mabuti at ang pamagat ng ating paksa ngayon ay Deliverance from an Evil Age. Madali kayong makakaugnay dito sa message ngayong umaga. May ilang katanungan ako na kailangan masagot sa umagang ito. Nababahala ba kayo sa umiiral na kasamaan sa panahong ito? Hello? Kung hindi ka nababahala, saan ka ba nakatira? Ano, ha? Makakaiwas ba tayo sa kapahamakang dulot nito? Pinahalagan pa natin ang kaligtasang inilaan ni Jesus para sa atin. Tunghayan po natin ang paksa ngayon simula sa the evil of this present age. No? Ang kasamaan ng kasalukuyang panahon. No? Letter A, evil in Paul's day. No? Inilarawan po ni Apostol Pablo ang mga kalapastanganan at kasamaan na umiral noong panahon niya. Balikan natin ito mula sa aklat ng Roma 1, no? 18 hanggang 32. Medyo mahaba po ito. No? Basahin ko. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang may dadailan pa. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghahaka-haka sila sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may paapat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang mga lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So ano po ang nangyari pagkatapos nito? Verse 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa, ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki. Ayaw na nila makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Nakita niyo kung gano'ng kasama? Napakahirap para sa isang mananampalataya ang panahong pinagdaanan ni Apostol Pablo. Pero sa aking personal na palagay, walang pagkakaiba ang panahon nila sa panahon natin ngayon.
ang malungkot, hindi alam ng tao ang mabigat na darating sa kanya. Maraming mga tao gumagala, kumakain, namamalengke, pumunta sa grocery, nagtatrabaho, hindi alam ang kahinat na ng buhay nila. Opo, hindi nila alam. Ba't ang alam nila yung day-to-day activity nila, may kakainin sila, lalabas sila, magja-jollibee sila, mamamasyal, yun lang. Pero hindi nila alam yung nakaamba na panganib. Bakit po? Darating ang puot ng Diyos laban sa mga taong ito. Tandaan niyo yan. Hindi po ako nagsasalita, ang Bible ang nagsasalita. Dahil sa makasalanan pamumuhay, nakakapangilapot ang kasasapitan nila. Puno sila ng lahat ng uri ng kalikuan. Magaganap sa kanila ang kaparusahang sinabi ng Diyos dahil tinanggihan nila ang alok ng lumikha at sinupil nila ang katotohanan. Marami nga maging sa church. Matatanda ng Kristiyano, pag fellowship lumalayas. Dumadating sa church late na, pero ipinanganak na sa church yan. Ano pa kaya yung mga hindi ipinanganak dito? Naintindihan niyo po yun? Masama ang mundo sa kasalukuyan. Tinawag ni Apostol Pablo ang mga kasalanang ito na mga gawa ng laman. No? Familiar tayo sa mga ito. No? Ganito po ang kanyang pahayag, no? Sa Aklat ng Galacia, sa 5:19 hanggang 21. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Very specific po siya. Hindi kayo paghaharian. Wala kayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Nakita po ni Apostol Pablo at ng mga unang Kristiyano ang kanilang sarili sa gitna ng masamang panahong iyon. Kitang-kita. So ano ang ipinagbago ng mundo sa ngayon? Wala po. Patuloy na lumalangoy sa matataas na alo ng kasalanan ang mga tao. Ngayon pa lamang ay mahulaan na natin ang mangyayari sa kanila. Wala silang mga malay. Ngayon, nandun sila sa kanilang mga tahanan. Yung iba tulog pa. Hindi sila aware what is coming. Ang mga anak ng Diyos, alam na kasi may mga babala na, may mga paalala na. Maging kasama yung mga matitigas ang ulo. So, puntahan po natin ang kasalukuyang kasamaan ng ating panahon. No? Letter B, evil in our day. Sabi ko kanina, hindi po nagbago ang mundo. Lalo pang lumuba ang kasamaan. Makikita natin ito sa ating kapaligiran. Mga kasalanang binabaliwala ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Masdan mo ang lansangan at makikita mo ang maraming insidente ng road rage, riding in tandem, abduction, di ba dami, kinikidnap. Crime in higher places, yung mga namumuno na dapat naglilingkod, mga kriminal, corruption, at marami pang pwedeng idagdag. In a biblical context, corruption refers to moral decay, sin, and disobedience to God's commandments. We cannot deny. Mga taong walang takot sa Diyos, kailangan po nilang magsisi, including yung mga hilaw na mga Kristiyano. Ito lamang ang tanging paraan upang mapatawad sila ng Diyos. Wala hong ibang option. Hindi siya game na pwede kang bumili, pwede kang lumipat, etc. Ang mga kasalanang hindi pinagsisihan ang dahilan upang hindi nila makita ang kaharian ng Diyos. At kung hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos, sa ano makikita mo? Wala silang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan mismo sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 6, 9 hanggang 10. Hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos?
Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Nilinaw na po ng kasaysayan ng salita ng Panginoon. Again, sinabi ko na wala pong ibang option. Talagang kailangan ka magsisi sa kasalanan mo. If you are a Christian regular attending the church, at may ganyang lining ka, tingnan mo, magsisi ka kapatid. Dahil ang mensaheng ito, hindi masasayang. I'm pretty sure, na yung mensahe dito sa pulpitong ito, hindi masasayang dahil kikilos ang Diyos sa kanyang salita. Kaya kung binibigyan ka ng banta ng salitang ito, magising ka na dapat. Ngayon, para sa maraming tao, okay lang sa kanila ang makiapid, mga lunya, divorce, abortion, homosexuality, pornography, same-sex marriages, at hindi mabilang na kalaswaan. Okay lang eh. Sa mga office, makinig ka sa usapan. Ay, si ano pala, hindi pala kasal yun. Okay lang yan. Kasal-kasal, papel lang yan. Kapirasong papel lang yan. Ganon nila dinidegrade ang kautusan. Grabe. Wala naman yan. Ikaw ba, ano ka ba? Virgin ka pa? Oo. Oy, girls, virgin pa raw si Sonia. Pinagtatawanan pagka-virgin ka. Kasi wala kang karanasan. Ganyan po ang estado sa lipunan natin ngayon. Tinanggap ng marami ang kasalukuyang kultura ng kahalayan, pati ang pag-abuso sa droga. Ngayon ang droga, ang dami na naman. Ha? Pag dumadaan ako sa looban, nandilisik yung mga mata nila. Akala nila, baka ako agent ako ng PIDEA. Yes. Ipinapakita lamang ang pananaw ng mundo. We are affected by humanism, evolution, and selfishness. We are all victims. No? Talamak, kitang-kita, at hindi na kayang pagtakpan. Today, we find ourselves living in a very evil time. Things are not much different today than they were in Paul's day. Wala namang pagkakaiba eh. Mapapahamak ang mga tao makasalanan. Hindi sila makakaligtas sa gagawing paghatol ng Diyos. Kahabag-habag ang kasasapitan nila, kawawa talaga sila. Let this be a reminder to everyone. No? You've been attending this church, feeling mo you're going to heaven, siguraduhin mo lang. Dahil yung pagpunta sa langit ay hindi lamang sa isip. May paraan para makarating ng langit. Yun ang tugay-gayan mo. Yun ang subaybayan at tingnan mong mabuti. Huwag kang maniwala doon sa basta save ka. Save ka, hindi naman nakikita sa buhay mo kung save ka eh. Naipapakita ba yan kung save ka? Unang-una yung mga kilos mo, yung mga galaw mo. Wala kang pananabik sa gawain ng Panginoon. Pag dumatating ka sa church, late ka. Number 1 yan. Number 1 po yan. Yun lang, hindi ko ibig sabihin na pag ikaw ay maaga sa church, save ka na. Hindi po. Pero na ilalarawan natin sa buhay na ito kung tayo nga ay ligtas o hindi. Nananabik ka ba sa mga Bible studies? Pagkatapos ba ng service, ano ba? Gusto mo ba mag-stay to be able to talk with your constituents? O nagmamadali ka dahil may iba kang agenda? Mahiya tayo, mga kapatid. Hindi konting dugo ang nabubo sa krus ng Kalbaryo for our sin, remember? No? Alam nyo, no? Salamat sa Panginoong Diyos sapagkat inihandog niya si Jesus para sa katubusan ng mga kasalanan upang maligtas tayo sa masamang panahong umiiral ngayon. Salamat sa Diyos. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 1 verse 4. Ano sabi niya? Tingnan niyo. Inialay ni Jesucristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. Kita niyo yun? Hindi tayo aware pero kumikilos ang Diyos. No? Upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito.
Ano ang protection mo sa buhay ngayon? Wala tayong protection liban sa Diyos. Kahit saan ka magpunta, sabihin mo nakakotse ka, libre ka, okay ka na. Hindi ka pwedeng hawakan ng mga tao, hindi ka pwedeng basusin. Nasa loob ka ng kotse mo. Nagkakamali ka. Wala pong safe na lugar ngayon. Magulo. So, this morning, let us consider Roman number 2. The deliverance the Lord provides. Letter A, deliverance from the guilt of sin. Kailangan tayong lumaya dyan. Kailangan tayong lumaya dyan. Doon sa mga ating mga panauhin, makinig po kayo mabuti. Ito po yung mahalaga. Hindi nyo ito pinag-uusapan sa looban. Sa church lang ito pinag-uusapan. Makinig kayong mabuti. Sapagkat baka sa parang ito makaiwas kayo at maligtas kayo. Kailangan mapalaya ang tao sa kasalanan dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Sabi po sa unang Juan 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Alam natin na ang lahat ng nagkasala, alam natin na ang lahat po ay nagkasala. Walang sino mang hindi nagkasala. At dahil dito, kamatayan ng parusa. Hindi ito naiintindihan ng mga ordinaryong tao. Anong parusa ang nasa isip nila? Hindi po nila alam ito. Ang sabi po sa aklat, no? Sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi sila aware eh. Hindi sila aware. Hindi sila aware. Wala silang malay na sa dulo nito kamatayan ang darap na nila. Opo. Kasi mga tao dyan, ngayon tulog pa, no? Masaya sila kagabi, magdamag, enjoy sila, inuman, kantiyawan, tawanan, no? Mapapahamak po sila. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pero maganda yung second part sa 23b. Ano sabi niya? Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kita niyo yun? Sa kabila po ng panganib na kamatayang ibibigay sa kanila, nag-effort pa si Lord. Alam ko nakikinig ka ngayon sa iyong upuan. Nag-effort si Lord. Sa kabila na parusahan ka, may libreng kaloob ang Diyos ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Biro mo, wala kang kamalay-malay. Tanging ang dugo lamang ni Jesus ang nagpalaya sa atin mula po sa puot ng Diyos. I remember my days. Lagi ko kinikwento, hindi ako nag-asawa. 42 na ako. 42 years old na ako nung makakilala ko. Can you imagine kung hindi ko nakilala ang Panginoon? Ang ganda nung awit nga kanina eh. No? Na-imagine niyo ba yun? Kung paano kung hindi ka nakakilala? Ano kaya yun? Ano kaya nangyari, no? So, mahuhulaan nyo na siguro more or less kung ano nangyari. No? Sabi po sa Epeso, Kabanatang 1, talatang 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahan loob. Tandaan mo yan, kapatid. Tandaan mo yan. No? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya sabi ko kanina, kailangan pagsisihan yung kasalanan. Ano po yan? Ongoing yan, yung pagsisisi. Kasi alam nyo, nananalangin tayo ngayon, humingi tayo ng pagsisisi, gumagawa naman tayo ng kasalanan sa kabila. Kaya yung pagsisisi, ongoing. Non-stop. Minsan, kinakaligtaan natin ng manalangin dahil nahihiya tayo. Mas inaalala natin yung nahihiya tayo kaysa doon sa may aabutin natin pagdating ng araw. No? Ito lamang po ang paraan upang makapanumbalik ang tao sa Diyos. Pagsisisi. Ganyan po sinabi ni Apostol Pedro
sa mga gawa, Kabanatang 2:38. Anong sabi niya? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Hindi lang po magsisisi kundi tatalikod pa. Magsisisi ka, pagkatapos tatalikuran mo. Remember, in Jesus, there is no more condemnation for sin. Pagka pinatawad ka ng Diyos, malaya ka na. Pag pinatawad ka, pinagsisihan mo yung kasalanan mo, pinatawad ka na ng Panginoon, and that is, mapalad ka. Alam niyo yan? No more hell. Ito ang pinangangaral natin sa mga tao upang maging matibay sila at hindi na sumpain at parusahan ng Diyos. Ito ang ating ipinangangaral sa mga tao, ang ebanghelyo ng kaligtasan mula kay Kristo. May katiyakan. Nakakalungkot lang kung minsan kausap mo yung mga tao, alam mo, sinasabi mo na yung paraan ng Diyos para sa buhay nila. Tumatanggi sila. Ang feeling kasi nila, pag sila ay sumama sa pakikinig, mawawala na po yung kanilang kalayaan sa kasalanan, yung paggawa ng kasalanan. May mga tao naman nagsasabi na, ayoko kasi meron na akong relihiyon Yun po yung number one bumibigil sa tao, yung relihiyon niya. Puros relihiyon. Pero hindi niya napag-aralan, hindi niya naisipan na hindi siya kayang iligtas ng kanyang relihiyon. Anong tawag doon sa mga ganun tao? Di ba? Hangal. Dumating ang ebanghelyo dahil ang layunin ng Diyos, iligtas sila at tinatanggihan nila. Yung mga katotohanan, tinatanggihan nila. No? Kaya sabi po sa Romans chapter 8, verse 1, kaya nga, sabing ganon, hindi nahatulang maparusahan ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sino po nakipag-isa na kay Kristo Jesus? Itaas nga natin ang kamay natin. Aba, pagka ganyan, sabi ko nga doon sa, isipin niyo itong mga nagtaas ng kamay ito, pupunta ng langit yan. Kung totoong sila ay hindi nahatulang maparusahan. Naisip ko nga, nag-uusap kami ng mga kapatid sa morning devotion. Sabi ko sa mga kapatid, pag sumikapan natin, bilisan natin ang kilos natin. Huwag tayong parang nagpapahinga lagi. No? Talagang ganun. Pagpapawisan tayo, mainit ang panahon, talagang ganun. Kailangan natin pagtiyagaan ito. Wala naman pinangako ang Panginoon na puro masarap ang buhay natin. No? Imaginin po ninyo. Itong bagong baryo. Ito kasi yung Jerusalem natin Isipin nyo itong mga taga-bagong baryo, iakit mo sa langit yan. Magkakagulo po sa langit. Makita mo, aawayin nyo isang anghel. Tutuklapin yung mga batong hiyas doon sa taga-bagong baryo Pagpasok mo pala sa gate, puro perlas Wow, pare, puro perlas. Di ba? Taga-bagong baryo Naintindihan niyo po yun? Dadali mo lahat sa langit yan. Sabi ng mga anghel, patay tayo, daming taga-bagong baryo dito. Di ba? Naku, yun siya. Tinutuklap yung ginto, yun. Yung kalsada, binubungkal. Yan ang dahilan. Kaya parurusahan ng Diyos ang tao. Kaya naman tayo nagsisikap dalhin ang ebanghelyo ng Kristo ng kaligtasan para sa kalayaan ng tao. Mahalaga to mga kapatid. Dumating si Jesus sa sanlibutan, ngunit hindi po siya kinilala ng sanlibutan ito. Alam natin lahat yan. Nilikha niya ang sanlibutan ito sa pamamagitan niya. Hindi siya sinanggap ng sarili niyang mga kababayan. Isipin ninyo. Dumating ang liwanag ng kaligtasan, subalit tinanggihan nila ang kaligtasang alok ng ating Panginoon. Tayo man ay nalok ng kaligtasang ito, ngunit marami ang nagduda at tumanggi. Hanggang ngayon, yung faith hanggang bibig lang. Yung faith hindi talaga nabubuhay sa kanilang buhay. Ngunit sinasabi po ng salita sa 1:1-12, tandaan niyo to,
Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Get nyo? Get nyo? Isipin ninyo yan. Tanggi ka ng tanggi, ayaw mo. Hindi kasi maliwanag ang pag-iisip mo. Pero isang araw, dumadalo ka na sa church. Nagiging regular ka ng attendee ng church na ito. Naliwanagan ka na. Naintindihan mo na ang salitang dumarating sa'yo. Ano nangyari? So, nangyari, isang araw, hindi mo napigilan ang sarili mo. Lumapit ka sa pastor, Lord, pastor, gusto ko pong tanggapin ng Panginoon, Kristo. Kasi maliwanag na nabasa niya ito eh. Oh, yung lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos? Ha? Marami sa inyo alam, anak na kayo ng Diyos pero hindi niyo alam kung ano yung mga benefits ng pagiging anak ng Diyos. Baka tanungin ko kayo, hindi kayo makapagsalita, kahit isa man lang, wala kayong mabanggit. Anak ka ba ng Diyos? Oo. Ano ang pagpapalang binigyan ng Diyos sa'yo? Get niyo? Mabuti po ba ang Diyos? Purihin natin siya. Ano pa po ang ginawa ng anak ng kataas-taasan? Letter B. Una, deliverance from the guilt of sin. Letter B, deliverance from the power of sin. Tingnan niyo yan. Deliverance from the power of sin. Alam po natin na ang kasalanan ay nang aalipin. No? Ngunit nagbibigay ng kalayahan si Jesus mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ganito po sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Sabi pa niya, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sinabi niya sa mga Hudyo. Sinabi pa niya, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kita niyo po yun? Anak ka ba ng Diyos? O di makikita mo ngayon makikita yung mga benefit ng isang anak ng Diyos. Marami sa atin taken for granted lang eh. Anak ka lang ng Diyos sa salita. Pero hindi mo alam kung anong what's for you. Di ba? Narito pa ang dugtong niya ng ating Panginoon. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Kita niyo po yan? So ano pa? Ipinagkaloob na niya ang Espiritu Santo, no, na nagbibigay buhay. Hindi maramot ang Diyos eh. Alam niyo pa, napakahalaga na pagharian ka ng Espiritu kasi kung wala pong Espiritu, patay tayo. Patay tayo. Ang sabi po sa John chapter 7, 37 to 39, ganito po. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Makinig kayo. Yung kayong mga, alam niyo, hindi po tubig lang pinag-uusapan dito. Ano ang kinauuhawan mo sa mundong ito? Gusto mo ng kapayapaan? Gusto mong close kayong family? Gusto nyo na ang magulang at anak ay nagkakasundo? Gusto nyo na matiwasay ang inyong buhay, na kayo makakatulog ng mahimbing sa gabi kahit na nag-aaway-away ang kapaligiran? Makinig kayo mabuti. Nauuhaw ba kayo? Ito po sinabi ni Jesus. Sa kauli-ulang at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Bakit po? At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ano po ang tinutukoy ni Jesus ang sabihin niya po ito? Tuloy natin sa 39. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob na ng Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. And this is His promise. Mapapasa inyo ang Holy Spirit. Imagine, tao ka, kung patay ang Espiritu mo, what will happen to you? Yan ang maraming mga taong nakikita natin sa loob ng bagong baryo. Wala akong direksyon ng buhay.
Magulong pamilya, adik ang tatay, ang nanay nagsusugal, ang mga anak nakakalat, walang makain sa oras ng pagkain, walang may pambayad sa upa, hindi makapag-aral. So ano pa? Tinanggap natin ang Espiritu Santo noong nagpabautismo kayo sa tubig. Ano po ang pagtitiyak ni Apostol Pedro tungkol dito? Mahalaga po kasi itong pinag-uusapan natin. Ano? Sa mga gawa, Kabanatang 2:38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Yung Holy Spirit kasi, yan yung mag-guide sa buhay mo. Meron kang awareness sa lahat ng bagay. Ang Holy Spirit ang nag-guide sa iyo para makagawa ka ng mabuti, tiyak ang mga gagawin mo. Hindi ka nag-aalatsamba, alam mo yun? Alam mo kung paano mo pangunahan yung pamilya mo. Ano ang trabaho ng tatay? Ano ang role ng nanay? Ano ang role ng mga anak? Kung wala po yan, patay. Ano pa mangyayari? Nakikita natin ang epekto, di ba? Sa labas. Meron pa po, sa Galatia 3:26 hanggang 27, sabi, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Yung pananalig po ay mga nananalig, lahat kayo anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kayo mabautismuhan sa Kanya. Get nyo? Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kayo mabautismo. Galatia 4:6. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso at nang sa gayon ay makatawag tayo ng Diyos sa Diyos ng Ama, Ama ko. Now we can call upon the Father. Di ba? Amen po ba? Nakakatawag na tayo sa Ama sa pamamagitan ng panalangin. Di ba? With the Spirit aid, we can now put to death the deeds of the flesh. We can ask God for forgiveness. Regularly, we can talk to God. Unlimited. Dati hindi po. Hindi natin ginagawa yan. Wala tayong inaatupag. Di ba? Meron tayong kapangyarihang tanggihan ang hilig ng laman. Bakit po? Roma 8:12 hanggang 13. Ano po sabi? Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalamahan. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Lahat po ng mga warning at mga paalala nandiyan na po eh. Lahat po yan, biyaya pa rin ng Diyos. Yung mga bagay na hindi natin dati alam, ngayon alaman natin. Dahil patuloy po tayo sa pagsasaliksik, patuloy tayo sa pagdalo, sa mga gawain. No? So ano pong ibig sabihin ng mga talatang binanggit na to? In Jesus, we are set free from the law of sin and death. Yun lang po ang sinasabi rito. Malaking hakbang ito mula sa ating pananampalataya kay Jesus. Kung wala si Jesus, sino kaya ang magliligtas sa atin sa kalagayang ito? Ano yung sinabi nung kanta ka na? Ganda na eh. Nasaan kaya ako kung wala ka? No? Where will I be without you? Di ba? Oo nga naman, oh. Where will I be without you, Lord? Kita niyo po yun? Naisip niyo ba yun? Nasaan kaya kayo ngayon kung wala ang Panginoon sa buhay ninyo? Amen? Di ba dapat ang sarap purihin ng Panginoon eh? Di ba? Di ba? Amen po ba? Kaya ang sarap magpuri. Habang kinakanta kanina yon na wala na naman ako sa ano. Oo. Kasi kitang-kita ko yung sarili ko eh. Where will I be without you, Lord? Ano, pasok na pasok eh. Nawala po yung mga huling letra. Habang kinakanta ko.
Ang buti-buti ng Panginoon talaga. So, ano po sinabi ni Apostol Pablo pa sa Roma 7:25? Tingnan nyo. Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko. Sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Si Paul, kung kayo makakakat ng langit, ang sarap interviewin yan. Ang daming kwento. Yung detalye. Nung lumubog ang barko nyo, anong ginawa mo? Di ba mga gano'n? Ano talaga nag-trigger sa'yo? Ba't mo tinanggap si Jesus? No? Sasabihin niya, ano pa? Siyempre yung road to Damascus, di ba? Ang sarap interviewin, ano? Makikita natin sila. Sabay-sabay naman tayong magkikita eh. No? Ano sabi niya? Itong problema natin mga Kristiyano eh, no? Sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. No? Noon po yun. Noon po yun. Subalit sa Roma 8:2, na iba po, basahin natin. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Puro vitamins itong tinatanggap natin ngayong umaga. No? Isipin nyo. Yung iba sa inyo, mukhang di pa nakaka-relate ba kayo? May nakikita ko sa mga mukha ninyo, sabi ng iba. Totoo yung narinig mo, saka totoo yung nabasa mo. Siya ka ba? No? Let's go to letter C. Deliverance from the temptation of sin. Tandaan niyo ito the deliverance the Lord provides, deliverance from the temptation of sin. Sino sa inyo ang mga natutokso rito? Di ba? Sabi sa unang Pedro 2:11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo, bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na to, talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. No? Maliwanag po ang sinabi ni Pedro, ni Apostol Pedro, na hindi tayo taga rito. We are alien. No? Alien. Sa simula pa lang, plano na ng Diyos na makasama niya tayo. Listen carefully. Kayo pong mga nasa likod yan. Maaga pa, plano ng Diyos na makasama niya tayo. Inilarawan po ng Biblia na ang Diyos ay self-sufficient, sovereign, and doesn't need humans in the same way that humans need Him. Gayunpaman, ninais ng Diyos ang isang relasyon at piniling isama ang mga tao sa Kanyang plano. Kaya, ultimately, makakasama ng mga taong tunay na mananampalataya ang Diyos sa langit. Yun po yun. Wala pong secret doon. Open book po yan. Sa kabila ng magandang plano ng Diyos, hindi na kontento ang lahat ng tao at nahuhulog sa tukso. Ano po ang dahilan? Bakit natutukso ang tao? Samantalang ang ganda ng ino-offer ng Diyos. Sabi po ni Apostol Santiago ganito sa 1:14, natutukso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Irresistible Alam mo yung pera, yung kapangyarihan, kagaya nitong eleksyon na to, marami na naman ang yayaman. Yung mga pangako na makakalimutan na yan. Kaya yung bigas niyan, huwag nyo nang asahan. Huwag na. Hindi na po darating yan. Tataas na naman po ang langis gasolina dahil sa gera. Tataas pa lalo ang bigas. No? Di ba, meron mga... Ang China naman, maraming binibenta mga fake na bigas eh. Hindi nyo nakita? Gumagawa po sila ng fake na bigas. Hindi ba nyo nakita yun? Yan, darating po ito yun, murang-mura po yun. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit. Kaya yung kapangyarihan ko minsan, wala po, nagbabago po ng personalidad ng tao yan eh. Kaya, tinuruan tayo ni Jesus na magbantay at manalangin upang maiwasan natin ang tukso. Christians should be vigilant. Ano ang kailangan natin gawin? Mateo 26:41.
Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sabi nga sa English, the spirit is willing, but the flesh is weak. No? Tandaan natin na hindi hahayaan ng Ama na tuksuhin tayo ng higit sa ating makakaya. May hangganan po yan. Sa bawat tukso, magbibigay po siya ng paraan upang matakasan natin yung tukso na yan. Ang katotohanan, saan mababasa? Nasa 1 Corinthians chapter 10, verse 13b. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen! Kita mo? Kita mo? Masarap po ba na meron Diyos tayo? Sarap ano? Kasi siya na ang gumagawa para sa atin eh. Kaya wala tayong may dadahilan mga kapatid. In Jesus, the godly can find deliverance out of temptation. Yun ang sabi ng salita. Remember, greater is He that is in us than he that is in the world. Tandaan niyo, huwag niyo kakalimutan yun. No? Kaya nga, sabi sa 2 Pedro 2:9, alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Oh, take note. Ha? Alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. At kung paano paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Kaya ang sarap makinig ng salita ng Panginoon eh. Ba't ka tatamarin? Yung dating relihiyon natin, wala namang itinuro, kundi sambahin si ano eh. Di ba? Obviously, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Yun lang tayo eh, no? Akala natin, dahil sinasamba natin siya, ililigtas tayo. Kakausapin daw yung anak ko, itong mga alagad ko to. Patatawarin mo yan, ha? Hindi po. Isa lang po ang nagbibigay ng kaligtasan. Isa lang po ang nagligtas. Isa lang ang namatay sa krus. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Nililigaw nila yung mga tao. Kaya umaasa yung mga tao sa mga bato, sa mga kahoy. Ang galing ba ng kwento eh. O bakit? May liligtas ka ba ng faith mo? Eh kami, yung aming idol eh. Pagkalumbog ang barko, pwede namin hawakan yun. Ang babaw naman. Lulutang daw sila sa dagat. Kakainin ka naman ng pating. Diba? Sabi ng pating, ito, hindi mananampalataya ito. Kainin na natin. Anong gusto mo, paa o ulo? Diba? Liligtas daw sila ng paglulubog. Eh, paano kung bato? O di, hawakan mo, hindi, kasama ka ng lulubog nun, di ba? Mga tao, terrible talaga itong mga tao to. Napaka... Tapos, doon sila, siksik ng siksik. Eh kasi yung lahat, malaya ro, wala kang problema ro. Kahit na mag-asawa ka ng ilan, basta kaya mong pakainin, sige lang. Walang problema. Hindi ba? Tandaan nyo, alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Alam niya yun. Naalala niyo yung panahon ni Juan? Ano ba ito? Pag tumatanda ka, nagiging malilimutin ka eh. Naalala ko yun. Teka muna. Nakalimutan ko na. Punta natin letter D. Deliverance from the moral darkness of our world. Listen. Listen. Yan, nakita niyo po yan? Kalayaan, umapalaya mula sa moral na kadiliman ng ating sanlibutan, ng ating daigdig, no? Yung mga taong alipin ng kasalanan. Madilim po yung kanilang pangunawa. No? Kaya yung mga a-attend dito, dapat maging marunong ka eh. Attend ka ng attend dito, dapat tingnan mo yung mga pakinabang na nakikita mo, mga itinuturo. Panabikan mo yan. Kaya ang bawat mananampalataya kay Jesus ay kailangan maging matatag sa kanyang kinatatayuan at hindi dapat matitinag. Pakinggan natin ang payo ni Apostol Pablo sa Efeso 4:17 hanggang 18. Ano sabi niya? Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip.
wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangbangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. O di alam ninyo na. Kaya nga lalo tayong naghihimagsik, kaya lalo tayong nag-aapura, kaya lagi tayong nagsisikap na maakay sila kasi dadanasin po nila mabigat eh. Nung ang Panginoon nasa sa sanlibutan, nagsasalita siya, pinahayag niya doon sa 12. Umakyat siya, naiwan yung 12. Hindi naman tamad yung 12, nangaral, although yung isa nawala. Nangaral sila, tingnan niyo yung aral hanggang ngayon nasa atin. At yun ang dahilan kung bakit, kung totoong ligtas tayo lahat, imagine nyo, bilangin nyo kung ilan ang ligtas ngayon. At yung mga naligtas na yan, dapat pumupunta yan doon sa bagong baryo para akayin yung mga taong mapapahamak ayon sa sinabi sa Efeso. Yan ang mandate natin eh. Meron pa, 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Ano po sabi? Kung may tabing pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak kasi matitigas ang ulo, ayaw makinig. Kung hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Can you imagine? Wala eh. Minsan pinapangaral mo, minsan even Christians, nakatunganga. Sabi ko doon sa kausap ko, ang laki ng problema mo. Pero alam mo ba, na mahal ka ng Diyos? Sabi po, bakit may reaksyon? Pero alam mo bang mahal ka ng Diyos? Wala hindi pumasok sa puso. Siguro iniisip niya yun, no? Even those who are attending the church, sometimes, ganyan po. Nababanaagan ko sa mga mukha nyo eh. Nakikita ko yung mga nananabik, tsaka yung wala lang, alam mo yun? Andiyan sila physically present pero mentally absent. Andiyan sila. Pinagmamasdan ko hanggang dulo eh. Meron binubuting-ting yung laylayan niya. Kita-kita kapatid. Ito ang dahilan kung bakit sila nasa kahalayan at kasamaan. Ngunit inihayag ng Diyos ang moral na katotohanan. At kung paano tayo mababago sa tunay na katwiran at kabanalan, ganito po sinabi naman ni Apostol Pablo sa Efeso 4:20 hanggang 24. Basahin natin. Ano sabi ni Paul? Tingnan niyo po. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhanan ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. May effort po to. Kailangan mong baguhin. May effort siya. No? Hindi siya automatic. No? Next. At ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. May instruction na sinasabi ang salita. No? In Jesus, light shines in the moral morass that plagues our world. Para silang mga, alam mo yun, yung kasalanan parang, ano yun sa kanal? Burak. Kahit na sinabon mo na, kahit tinugasan mo, baho ka pa rin. Alam mo yun? Yun po yung moral moras ng sanlibutan. Muling nagsalita po si Jesus sa mga Pariseo. At ganito po sinabi niya sa 1:8-12. Ano sabi niya? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Very specific po yan. No? Ano pa sabi niya sa 1:12-46? Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Madilim pa ba ang buhay mo, kapatid? Nangangapa ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi ka pa rin makapag-desisyon kung magpapatuloy ka sa pag-aaral o hindi, o kung ikaw ay magtatrabaho at maghahanap, o ano? Pag wala ang ilaw, wala kang direksyon, kapatid. Mababangga ang barko sa bato, sa kapwa barko. Pag walang ilaw, walang liwanag. No?
Mahalaga ang tinatalakay nating subject ngayong umaga. No? Tuloy natin. Letter E, deliverance from the world that is passing away. Mabilis po yan. Ang kasalukuyang kapanahunan ay lilipas kasama po ng mga pita nito. Wala ho matitira, okay mo gano'n. Yung mga savings mo, gastusin mo. Yung mga, kumain ka na masarap kung gusto mong kumain. No? Sabi po sa 1 John chapter 2:17, listen. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Napaka-simple ng statement. Napansin niyo ba yun? Napaka-simple, di ba? Ibig sabihin, mawawala po everything we cares about. Wala. Di ba yung kapiraso mong lupa na tinatanaw-tanaw sa probinsya? Ano kaya gagawin ko sa lupa na to? May mga ibang ganyan, Bibili ako ng kotse. Bumili ka ng kotse, di ba? Araw-araw hinuhugasan mo. Ini-spray mo ng kotse. Uy, huwag mo hawakan po. Nililinis ko yung kotse. Huwag mo hawakan. Di ba? Lahat po yan mawawala. Akala nyo may mananatili? Wala po. Sinabi na mawawala. No? So, darating ang araw na ang sanlibutan ito at ang lahat ng mga bagay na ito, tiyak na mawawala. 2 Peter chapter 3, verse 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Parang apocalyptic, Mawawala, Kung mapapansin nyo, mga kapatid, lalo-lalo sa mga mahihilig marami na ang mga nagsulputang mga bagay sa mundo na hindi natin dati nakikita. Di ba? Kung nagmamatsyag kayo, marami na ang nagsilitaw. Tulad ng Buga Spear, noong isang linggo, na bumagsak sa Colombia. At ang mga nababalitang iba't ibang UFO. Mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Maski ng siyensya. Kaya nga, wala tayong maaring asahan liban sa aral at pangako ng Diyos sa atin. Kasi yun lang ang pwede mong panghawakan Yun lamang ang tangible na pwede mong sabing, akin ito by faith. Ang pagpapalaya sa atin ay maaring dumating sa anyo ng ating sariling kamatayan. Sabi po ito ni Isaias sa 57 chapter 1 and 2. Ang taong matuwid, andyan ba kayo? Ayan. Ang taong matuwid kapag namamatay, walang nakakaunawa at walang nakikialam. Ngunit siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Yan. Mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katwiran kahit siya'y mamatay. Kaya pagka ayos ang buhay mo, you don't care about death. Yung mga taong natatakot mamatay, alam mo yon, yung pag sinabi mo yung kamatayan, kakatok pa. Knock on wood. Ibig sabihin, hindi nila alam ang kinabukasan nila. Pero yung mga tunay na nag-alay ng buhay at puso sa Panginoon, mamatay man sila, muli silang bubuhayin ng Diyos. Kita nyo? Amen? Diba? Darating po ito kalaunan pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ito mismo sinabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 4:15 hanggang 17. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ang tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman.
Gumagapang ang kilabot sa katawan ko. Totoo yan. Kasi, yan ang pinangahawakan ko sa Panginoon eh. Hindi naman siya mangangako kung hindi niya kayang gawin eh. Pinangako niya, tutuparin niya. Ito po ang dahilan kung bakit tumataas ang pandaraya ng mga bulaang mangangaral sa panahong ito. Marami ang naninira sa mga pastor. Yung iba totoo, yung iba hindi. No? Magkakaroon ng mga bulong-bulungan tungkol sa mga digmaan. Sinabi na ng aklat yan, kagutuman, maging ang mga magaganap na lindol na darating. Magsisimula na unti-unting pag-uusig at lalong titingkad at hindi mapipigilan ang kapahayagan ng ebanghelyo sa mga bansa sa kabila ng mga nakalilitong mga araw. Nakikita niyo sa YouTube, minsan, no? Sinisiraan yung mga pastor, sinisiraan yung mga nagka-tithes. Mga walang takot yan eh. Wala na nga silang Diyos, naninira pa sila. Totoo naman may mga pastor talaga na yung pera lang talaga, pera lang. Di ba? Yung buong kita ng church, binubulsa. Meron po yan. Pero hindi lahat ng pastor ganyan. May mga pastor na tapat sa Diyos. May mga pastor na hanggang ngayon umaasa sa Diyos. Pero masisirain mo. Gusto mong patayin yung pastor kasi para magkalat yung mga members. Sino sisiraan mo? Hindi yung member, sisirain mo yung pastor. Ibinigay na namin ang buhay namin para sa gawain ito. Wala kaming inaasahan na reward mula sa inyo. Hintay lamang namin na makapasok sa langit at papasukin ng Panginoon. That's it. Enter good and faithful servant. We don't need rewards. Hindi namin kailangan ng mga diploma at kung ano-ano pa. Kailangan lamang namin ay papasukin kami ng Panginoon dahil kami naging tapat sa gawain niya. Tandaan niyo, si Jesus lamang ang pangako ng kaligtasan sa bawat masamang gawain. Basahin din natin ng 2 Timothy chapter 4, verse 18. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, alam mo, it's a privilege, no, na bilang isang manggagawa ng Panginoon ay magkaroon ako ng karapatang magsalita sa pulpito. Na ipapahayag ko yung pong mga bagay na hindi nyo nababasa, naririnig dahil hindi naman kayo nagbabasa. Mahalagang tandaan natin na ang focus ng mga mananampalataya ay tungkol sa kahandaan ng pagbabalik ni Jesus anumang oras sa halip na hulaan ang eksaktong petsa ng kanyang pagbabalik. Kaya sa kabuuan, ang pagbabalik po ni Jesus ay isang mahalagang kaganapan. No? Inaasahan bilang hinaharap, makapangyarihan at mga pagbabagong kaganapan kahit na ang oras ay nanatiling lihim at hindi natin alam. No? Kaya nga, kailangan unahin natin ang Panginoon sa ating buhay kung ang layunin natin ay makalaya sa isang magulo at makasalanang mundo. Because only in Jesus can we find deliverance from the guilt of sin, deliverance from the power of sin, deliverance from the temptation of sin, deliverance from the moral darkness of the world, and deliverance from the world that is passing away. Wala hong iba, walang sikreto, wala po tayong iba pang mapagkukunan ng kaligtasan. Kaya pansinin natin, ang mga gayong pagpapalaya ay ayon po sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ano po sabi sa Galatians 1:4? Inialay ni Jesucristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. It was His perfect plan from the very beginning. Pinagkalooban tayo ng espiritual at makalangit na pagpapala dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At naganap po ito bago palikhain ang sanlibutan dahil pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Believe it or not, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, alam na ng Panginoon kung anong gagawin sa iyo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo, ikaw, siya, no? Upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ganyan po ang kanyang layunin at kalooban. Isang kahangahangang pagkalinga
sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Inihayag po ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang totoo, hindi natin inibig ang Diyos, subalit inibig niya tayo, kaya sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, masasabi kong may kapanatagan ang ating puso, anuman ang mangyari sa mga panahong darating. I believe in my heart. Ngunit, ang sanlibutan makasalanan ay makakaranas ng katakot-takot na kahirapan at kaguluhan, samantalang ang mga nanalig at nakipag-isa kay Jesucristo ay may kapayapaan at pagpapala, makakatulog sila ng ligtas at mahimbing sa gitna ng kaguluhan. Magpatuloy kayo sa pananampalataya. Sumunod kayo sa Kanya. Luwalhatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ginawa niyang pagpapalaya sa atin mula sa masamang kapanahonang ito. Purihin po natin siya sa kanyang mga kahanghang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sabi po ng Galacia, purihin ang Diyos magpakailanman. Nananayahan ko pong tumayo tayong lahat. Nagpapasalamat kami sa iyo, mahabaging Ama, na inilapit mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Manahan nawa ang kasaganaan ni Kristo Jesus sa amin ngayon na nag-uumapaw sa pasasalamat. Panginoon, turuan mo kaming lumayo sa kasalanan at baguhin ang aming mga puso. Naalala namin, binihisan mo na kami ng kasuotan ni Kristo. Tulungan mo kaming sumunod at gawing alagad ang mga tao sa labas, lahat ng bansa. Matyagang ipangaral ang iyong banal na salita ng buong katapatan. Bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya, pagtityaga at katatagan sa lahat ng darating na pagdurusa at kahirapan. Tulungan mo ang mga mahihina at nabibigatan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may paghahatid ng karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ng Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po'y magbatian.